Pirmahan mo na ang divorce papers na yan, Isabela. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas ng pamamahay na ito dahil wala ka namang silbi rito. Ang boses ni Rafael ay parang malamig na lason na dahan-dahang dumingig sa pandinig ni Isabela. Sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga Prado, nakaluhod si Isabela sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga kamay na namumula at magaspang dahil sa maghapong paglilinis ay mahigpit na nakakapit sa isang basang-basahan. Sa kabilang dako ng silid, ang amoy ng niluluto niyang paboritong sinigang ni Rafael ay humahalo sa masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Sofia, ang babaeng nakakapit ngayon sa braso ng kanyang asawa. Ang mitya ng kanyang pasensya ay tila unti-unti nang nauupos habang pinagmamasdan ang dalawang taong walang pakundangan sa kanyang harapan. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso nang sabay-sabay. Rafael, 2 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito nang walang reklamo. Minahal kita kahit na ituring niyo akong parang katulong lang dito. Mahinang sagot ni Isabela, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pigil na emosyon. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng isang malaking bara na hindi niya malunok at ang bawat salita ay tila isang pagsisikap na makahinga sa ilalim ng tubig. Hindi siya tumingin ng direkta sa mga mata ni Rafael. Natatakot na baka makita nito ang pagkabasag ng kanyang pagkatao sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia, isang tunog na parang pagkabasag ng isang kristal na florera sa gitna ng katahimikan. Oh, please, Isabela. Look at yourself. You look like a cheap housemaid. You don't belong in this world. Si Rafael ay para sa isang babaeng may class, hindi para sa isang pulubing gaya mo na ang tanging alam ay maglinis ng sahig. Humakbang si Sofia palapit at sadyang inapakan ang basang-basahan na hawak ni Isabela na naging dahilan upang kumalat ang maduming tubig sa kanyang malinis na suot. Ang kilos na yon ay isang hayagang pag-insulto na nagpaliyab sa isang bagong uri ng emosyon sa loob ni Isabela. Hindi na lamang ito sakit, kundi isang malamig na determinasyon. Naglabas si Rafael ng isang tseke mula sa kanyang bulsa at mabilis itong isinulat. Sa isang marahas na pagkilos, pinunit niya ang tseke sa 2 at ibinato ang mga piraso nito sa mukha ni Isabela. Ang mga papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalantana at wala ng buhay. Ayaw mong pumirma, fine, pero huwag mong isipin na may makukuha ka kahit 1 sentimo do sa akin. Iyan ang halaga mo sa buhay ko, isang pirasong papel na wala ng saysay. Lumayas ka na bago ko patawagin ang security para itapon ka sa kalsada. Nanatiling nakayuko si Isabela, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa isa sa mga piraso ng pinunit na tseke. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay naningkit. Sa likod ng mga numero at pirma ni Rafael, may isang maliit na logo at serye ng mga numero na pamilyar sa kanya. Iyon ang selyo ng Makaraeg Shipping, ang kumpanyang pag-aari ng kanyang yumaong ama, na matagal nang sinasabi ng mga Prado na nalugi at naibenta na. Isang mabilis na pagsiklab ng kaba at pag-asa ang dumaoy sa kanyang mga ugat. Ang tsekeng ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagpapakababa. Ito ay isang ebidensya ng malaking kasinungalingan na itinatago ng pamilya Prado. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog pa rin, ngunit may isang bagong lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi at hinarap ang asawang hindi niya nakilala. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ama na tila bumubulong sa hangin, nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na pangalan at dignidad. Ang silid na dati niyang itinuring na tahanan ay tila biglang naging isang banyagang lugar, malamig at walang puso.
Aalis ako, Rafael. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailangan ang kahit anong galing sa'yo, sabi ni Isabela sa isang boses na hindi na nanginginig, bagkus ay puno ng isang nakakangilong katahimikan. Tinitigan niya ang mga piraso ng tseke sa sahig. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang paglayo ng kanyang dating sarili, ang Isabela na naging biktima ng pag-ibig at katapatan. Pagtalikod niya, naramdaman niya ang mapanghusgang mga mata ni Doña Helena na nakamasid mula sa itaas ng hagdanan. Ang matanda ay may suot na tila matagumpay na ngiti, isang nangiting nagpapahiwatig na sa wakas ay nagtagumpay na siya sa pagpapaalis sa salot sa kanilang pamilya. Ngunit hindi alam ni Helena na ang babaeng papalabas ng kanilang pintuan ay hindi ang babaeng pumasok dito. 2 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad si Isabela, palabas ng mansion ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay tila isang paglaya mula sa mga kadenang bakal na matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang dilim ng gabi sa labas ay tila isang yakap na nag-aalok ng proteksyon at bagong simula. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang maliit na bag kung saan nakatago ang piraso ng tsekeng kanyang pinulot ng palihim. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihan at hanggang kailan mananatiling nga nakatago ang katotohanan sa likod ng mga punit-punit na papel na ito. Sa kanyang paglabas sa gate ng mga Prado, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino nga ba ang tunay na nawalan sa gabing ito? Siya nawala ng tirahan o sila na nakalimot na sa halaga ng isang tunay na pagkatao? Dalian mo at huwag kang magmabagal, Isabela. Linisin mo ang putik sa sapatos ni Sofia bago ka tuluyang lumaya sa pamamahay na ito. Ayaw kong nag-iiwan ka ng dumi sa loob ng aking mansyon. Ang tinig ni Doña Helena ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa nagbabadyang katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matanda sa gitna ng enggrandeng hagdanan. Ang kanyang muka ay puno ng panghahamak habang nakatingin sa ibaba. Sa kanyang tabi, si Sofia ay may mapangaping ngiti, sadyang ipinangangalandakan ang kanyang mamahaling sapatos na nababalot ng malagkit na putik mula sa hardin. Ang bawat salita ni Helena ay puno ng kamandag, tila ba ang 2 taon na paninilbihan ni Isabela ay wala lang halaga kaysa sa alikabok sa sahig. Dahan-dahang lumuhod si Isabela sa malamig na marmol. Ang kanyang mga tuhod ay kumirot, hindi dahil sa bigat ng kanyang katawan, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang ipinapataw sa kanya. Sa bawat haplos ng kanyang nanginginig na kamay, sa sapatos ni Sofia nararamdaman niya ang malagkit na putik na tila ba sumisimbolo sa duming pilit na ikinakabit ng mga Prado sa kanyang dangal. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang bawat paghinga ay tila isang pakikipagbuno sa hanging puno ng pang-aapi. Sa likod ng kanyang mga talukap, biglang bumalik ang isang gunita, isang alaala ng kanyang ama, si Don Teodoro, na nooy masayang hinahaplos ang kanyang buhok habang sinasabing siya ang kanyang prinsesa at walang sino man ang dapat magpaiyak sa kanya. Ano pang hinihintay mo, bilisan mo? Bulyaw ni Sofia, kasunod ang isang mahinang tawa na tila ba ang pagpapakasakit ni Isabela ay isang libangan lamang. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyo mo bilang kabayaran sa utang na loob mo sa amin. Masyado kaming naging mabait sa iyo, Isabela. Pinakain ka namin binihisan kahit na ang pamilya mo ay basurang itinuring ng lipunan. Ang salitang utang na loob ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basahang hawak niya, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa mismong sapatos na nililinis niya. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ang kayamanan ng mga Prado ay itinayo sa mga guho ng kumpanya ng kanyang ama.
Ang bawat marangyang gamit sa loob ng bahay na ito ay may bahid ng dugo at pawis ni Don Teodoro. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting pumalit sa kanyang pighati. Hindi na siya ang mahinang Isabela na laging nakayuko. Sa bawat dumi na kanyang pinupunasan, isang panata ang nabubuo sa kanyang isipan, ibabalik niya ang lahat ng sakit na ito sa kanila ng doble. Nang matapos ang kanyang sapilitang gawain, tumayo si Isabela ng may tuwid na likod. Hindi siya tumingin kay Helena o kay Sofia. Sa halip ang kanyang paningin ay nanatili sa pintuan ng library ni Doña Helena na bahagyang nakabukas. Alam niyang nandoon ang hinahanap niya. Ang pulang ledger na madalas niyang makitang hawak ng matanda tuwing hating gabi ang aklat na naglalaman ng mga sikretong transaksyon sa bengkang ng Santos. Sa isang sandali ng hindi inaasahang pagkakataon, ang atensyon ni Helena at Sofia ay nabaling sa isang tawag sa telepono mula sa labas na nagbigay kay Isabela ng ilang minutong pagkakataon. Mabilis ngunit tahimik ang kanyang mga hakbang patungo sa madilim na silid. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay sumalubong sa kanya sa loob ng library. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, mabilis niyang hinalughog ang ibabaw ng lamesa. Doon sa ilalim ng mga tumpok ng dokumento, naramdaman ng kanyang mga daliri ang matigas na balat ng pulang aklat. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog habang binubuklat ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap ng pamilyar na pirma ng kanyang ama. Nang mahanap niya ang pahinang may kinalaman sa huling transaksyon ni Don Teodoro, ang kanyang hininga ay tila napatigil. Ang petsang nakasulat ay hindi tumutugma sa kwentong isinalaysay ni Helena sa kanya. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Isang matinding galit ang sumabog sa kanyang dibdib, ngunit bago pa man niya mailabas ang anumang tunog, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa silid. Ang bawat hakbang ni Doña Helena sa pasilyo ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa kanya. Mabilis na isinara ni Isabela ang aklat at nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Ang kanyang katawan ay tila naging estatwa. Sa sobrang paninigas ang kanyang hininga, ay pilit niyang pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan ng silid, kasunod ang pagpasok ng isang liwanag mula sa pasilyo. Doon sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Isabela ang presensya ni Doña Helena na nakatayo lamang sa gitna ng silid, tila ba may nararamdamang kakaiba sa paligid. Alam kong nandito ka pa sa loob ng mansion, Isabela. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Bulong ng matanda sa isang boses na puno ng pagbabanta. Sa loob ng kanyang pinagtataguan ang kamay ni Isabela, ay mahigpit na nakahawak sa piraso ng tseke sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay patuloy na humihingi ng katarungan habang ang anino ni Helena ay dahan-dahang lumalapit sa kurtinang kanyang kinalalagyan. Magagawa ba niyang makatakas bitbit ang ebidensyang magpapabagsak sa mga prado? O ang gabing ito ang magiging huling pagkakataon na makikita niya ang liwanag ng kalayaan? Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom ng yelo, subalit hindi nito mapantayan ang lamig na nananalaytay sa puso ni Isabela habang tuluyan siyang humahakbang palabas ng tarangkahan ng mansyon ng mga prado. Ang madilim na kalsada ay nababalot ng makapal na hamog at ang tanging liwanag na nagmumula sa mga poste ng ilaw ay tila nagpapamukha lamang sa kanya kung gaano siya kaisa-isa sa gitna ng unos. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng manipis na tsinelas ay lumulubog sa bawat mabatong bahagi ng daan na puno ng baha, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling nakatuon sa piraso ng tsekeng mahigpit niyang hawak sa loob ng basang bag. Sa bawat hakbang ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw at ang kanyang mga labi ay unti-unti nang namumutla at nagiging kulay asul.
Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tinik. Sa tuwing naaalala niya ang mga huling salita ni Rafael, ang asawang dapat ay nagbibigay sa kanya ng init at proteksyon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog ng pagod na kaluluwang tila gusto na ring sumuko sa ilalim ng mabigat na buhos ng langit. Napahinto siya sa tapat ng isang lumang waiting shed. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina hanggang sa mapaupo siya sa basang semento. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga palad, habang ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa malakas na agos ng tubig sa paligid. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit at huminto sa kanyang harapan. Ang liwanag ay tila tumatagos sa kanyang mga mata, dahilan upang mapatingala siya ng bahagya. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at isang anino ng isang lalaki ang bumaba. Bit-bit ang isang itim na payong na tila naging tanging pananggalang sa lupit ng panahon. Ang bawat hakbang ng lalaki sa basang kalsada ay may dalang bigat at katiyakan hanggang sa tumigil ito sa mismong tapat ni Isabela. Nililiman siya mula sa ulan. "Are you okay? You're shivering so much, baka magkasakit ka niyan." Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tinig na yon ay hindi katulad ng kay Rafael na puno ng puot. Ito ay may dalang init na tila dahan-dahang gumigising sa naninigas na diwa ni Isabela. Iniangat ni Isabela ang kanyang paningin at doon niya nakita ang mga mata ni Gabriel Cruz. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng panghuhusga o awa, kundi isang tapat na pag-aalala na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kahit kanino. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad ni Gabriel ang kanyang makapal na trench coat at dahan-dahang ibinalabal sa nanginginig na balikat ni Isabela. Ang init na nagmumula sa tela na may kasamang banayad na amoy ng sandalwood at bagong timplang kape ay tila isang milagrong dumampi sa kanyang balat. I'm fine. Kailangan ko lang makauwi." Utal na sagot ni Isabela, ang kanyang mga ngipin ay nagkakabungguan pa rin sa tindi ng lamig. Ngunit bago pa man siya makatayo, dahan-dahang inalalayan siya ni Gabriel sa kanyang siko, isang hawak na napakaingat, tila ba isa siyang mamahaling kristal na baka mabasag sa kaunting pagkakamali. "Hindi ka safe rito sa gitna ng bagyo. Halika na, isasakay kita. I have a thermos of hot coffee inside. Kailangan mong mainitan." Muling pag-aya ni Gabriel sa isang tono na hindi tumatanggap ng hayagang pagtanggi. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababalot ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila naging isang malungkot, ngunit magandang musika sa pandinig ni Isabela habang dahan-dahan niyang iniinom ang mainit na kape na ibinigay ni Gabriel. Ang init ng baso sa kanyang mga palad ay tila dahan-dahang nagpapalambot sa naninigas niyang puso. Pinagmamasdan ni Isabela ang profile ni Gabriel habang ito ay nagmamaneho ng may matinding konsentrasyon. May kung anong pamilyar sa mga kilos nito, isang pakiramdam ng seguridad na tila matagal na niyang hinahanap-hanap. Sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon ng pagtitiis, naramdaman ni Isabela na hindi siya kailangang magpanggap na malakas. Sa harap ng estrangherong ito, maaari siyang maging ang marupok na Isabela na nasasaktan at napapagod. "Bakit mo ito ginagawa?" Mahinang tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa usok na lumalabas mula sa kanyang kape. "You don't even know me. Pwede mo naman akong lagpasan na lang sa kalsada." Bahagyang napangiti si Gabriel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, tila may sarili rin itong itinatagong pait. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap si Isabela. Sa ilalim ng madilim na ilaw sa loob ng kotse, ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso at puno ng kahulugan. "Mali ka, Isabela. I know exactly who you are." Bulong ni Gabriel ang kanyang boses
ay tila isang malalim na kumpisal na nagpatigil sa paghinga ni Isabela. Matagal na kitang hinahanap, Isabela Macaraeg, ang anak ng lalaking nagligtas sa buhay ko noon, at hindi ko hahayaang saktan ka pa ng kahit na sino, lalo na ng mga taong kinamumuhian mo. Ang pagkabigla ay gumuhit sa mukha ni Isabela, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa sandaling binanggit ni Gabriel ang kanyang tunay na apelyido. Paano nalaman ng lalaking ito ang kanyang lihim? At anong ugnayan ang mayroon ito sa kanyang ama na matagal na niyang inakala na nakalimutan na ng mundo? Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, isang bagong misteryo ang bumukas na nag-iiwan kay Isabela ng isang tanong na mas matindi pa sa anumang unos. Ang lalaki bang nasa harap niya ay ang kanyang magiging tagapagligtas? O isa lamang itong bagong uri ng panganib na nakatago sa ilalim ng isang mainit na yakap? Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa pader ng opisina ni Gabriel ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon sa loob ng tahimik na silid. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na narra nakalatag ang ilang mga folder na puno ng mga dokumentong may mga selyo ng adwana at mga ulat sa pananalapi. Ang liwanag mula sa lamp sa gilid ay nagbibigay ng mahahabang anino sa mukha ni Isabela, habang ang kanyang mga mata ay hindi makaalis sa mga numerong nakasulat sa papel. Ang kanyang mga kamay, na hawak pa rin ng tasang, wala ng laman, ay dahan-dahang nanginig hanggang sa marinig ang mahinang pagtama ng porselana sa kahoy na lamesa. Isabela, look at these files. Hindi nalugi ang Macaraeg shipping dahil sa maling pamamalakad ng tatay mo. It was a calculated murder of a legacy. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng mariing katotohanan. Ipinakita niya ang isang ulat kung saan malinaw na makikita ang mga pekeng pirma at ang paglilipat ng mga cargo ships sa ilalim ng isang shell company na pag-aari ni Doña Helena Prado. Ang bawat salitang binabasa ni Isabela ay tila isang sampal na mas masakit pa sa mga pisikal na pananakit na natanggap niya sa mansyon. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inakala. Hindi lamang ninakaw ng mga Prado ang kayamanan ng kanyang ama, kundi sadyang winasak din nila ang dangal nito hanggang sa mawalan ito ng dahilan para mabuhay. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Isabela at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis sa loob ng 2 taon, ang paglilinis ng sahig, ang pagtitiis sa mga mura ni Helena, at ang panlilimos ng pagmamahal kay Rafael ay tila naging mga lason na sumusuka sa kanyang sistema. Paano niya nagawang manatili sa piling ng mga taong pumatay sa kanyang ama? Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumamataas at bumababa, ang kanyang paghinga ay naging kapos at mabigat na. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging siksik at mahirap lunukin. I served them like a slave, Gabriel. I loved Rafael. I thought he was my escape, but he was my prison guard. Bulong ni Isabela, ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa tindi ng hinagpis. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad, sapat na upang makaramdam ng hapdi na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising at hindi ito isang masamang panaginip. Ang imahe ni Helena na nakangiti habang binabasbasan siya noong araw ng kanyang kasal ay tila isang demonyong nagpapakita sa kanyang gunita. Ang lahat ng kabutihang ipinakita ng mga Prado noong una ay isa lamang malaking bitag upang makuha ang huling piraso ng kumpanyang iniwan ni Don Teodoro. Dahan-dahang tumayo si Gabriel at lumapit sa kanya. Hindi siya nagsalita ng mga gasgas na salita ng pag-alo. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa sandalan ng upuan ni Isabela, isang tahimik na paalala na hindi na siya mag-isa. Ang presensya ni Gabriel ay parang isang matibay na pader na humaharang sa bagyong nanalasa sa loob ni Isabela. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga emosyong hindi kayang ipaliwanag ng salita, isang pag-unawa,
na nagmumula sa parehong sugat ng nakaraan. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. Pagpapatuloy ni Gabriel habang may kinukuha siyang isang lumang sobre mula sa pinakailalim ng folder. Ang sabotahe ay hindi magtatagumpay kung walang kasabwat sa loob ng makaraeg shipping. May isang tao na malapit sa tatay mo ang nagbukas ng pinto para sa mga Prado. I'm still digging pero malakas ang kutob ko na ang taong iyon ay nasa paligid mo lang noon pa man. Ang pahayag na yon ay nagdala ng isang bagong uri ng pangamba sa puso ni Isabela. Sino ang taong yon? Sino ang tinalikuran ang katapatan para sa pera ng mga Prado? Ang pag-iisip na may traidor sa gitna ng mga taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama ay mas lalong nagpadilim sa kanyang mundo. Ang bawat mukha ng mga empleyado at kaibigan ng kanyang ama ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan, ngunit wala siyang mahanap na kasagutan. Inabot ni Gabriel ang lumang sobre kay Isabela. Ang papel ay madilaw na at may amoy ng luma, ngunit ang sulat kamay sa labas ay agad na kinilala ni Isabela. Iyon ang matikas at maayos na sulat ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagbukas ng sobre. Sa loob ay may isang maikling liham na tila isinulat sa ilalim ng matinding pagmamadali at takot. Habang binabasa ni Isabela ang mga salitang iniwan ng kanyang ama, bago ito mamatay, ang kanyang buong katawan ay tila naging bato. Ang bawat titik ay tila isang babalang sumisigaw mula sa hukay, isang huling habilin na nagpabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung hindi kita naitakas sa kanila. Tandaan mo ang isang bagay, Isabela. Huwag kang magtitiwala sa sinumang may apelyidong Prado. Ang kanilang pag-ibig ay may kamandag at ang kanilang pangako ay isang sumpa. Nabitawan ni Isabela ang liham at ang papel ay dahan-dahang lumutang pababa sa sahig, tila isang patay na dahon sa gitna ng taglagas. Ang huling pangungusap ng kanyang ama ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na nag-iiwan ng isang katanungang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Kung ang bawat Prado ay kaaway, ano ang ibig sabihin ng 2 taon na ginugol niya sa piling ni Rafael? Mayroon pa bang bahagi ng kanyang buhay na hindi nabubulok sa dumi ng kanilang mga kasinungalingan? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng ballroom ng mansion ay tila mga matatalim na matang nanunuya sa kalagayan ni Isabela. Ang paligid ay balot ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at imported na alak. Isang mundong dati ay kinalakihan niya, ngunit ngayon ay naging entablado ng kanyang paghihirap. Nakasuot siya ng uniforme ng isang waitress, isang itim na bestida at puting apron na tila ba naging simbolo ng kanyang pagkawala ng sarili. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay may dalang bigat, habang pasan-pasan ang isang pilak na tray na puno ng mga baso ng champagne. "Hey servant, make sure the drinks are always cold. Huwag kang tatanga-tanga riyan dahil special ang mga guests namin tonight." Ang matining na boses ni Sofia ay pumailan lang sa gitna ng malambot na musika ng biolin. Nakasuot ang babae ng isang matingkad na pulang gown na tila ba sumisigaw ng tagumpay. Lumapit ito kay Isabela at sadyang itinulak ang tray na hawak niya, dahilan upang muntik nang mawalan ng balanse ang dalaga. Ang mahinang tunog ng pag-untugan ng mga kristal na baso sa tray ay tila isang babala na anumang oras ay maaari siyang mabasag. "Yes, Ma'am Sofia." Mahinang sagot ni Isabela. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang lalamunan ay masakit sa bawat paglunok ng kanyang pride, ngunit sa ilalim ng kanyang pilik mata, ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid. Hindi siya narito para lamang magsilbi. Narito siya dahil alam niyang sa gabing ito magaganap ang mahalagang pakikipag-usap ni Rafael sa mga investor ng Benkang. Ang bawat sulyap niya sa direksyon ng kanyang asawa ay puno ng mapait na pag-aaral.
Nakikita niya si Rafael na masayang nakikipagpalitan ng tawa sa mga lalaking may hawak na makakapal na folder, ang mga folder na maaring naglalaman ng mga dokumentong ninakaw mula sa kanyang ama. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso nang makita niyang hinawakan ni Rafael ang baywang ni Sofia at hinalikan ito sa harap ng lahat. Ang eksenang yon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. 2 taon siyang naging tapat, 2 taon siyang naging anino sa likod ng lalaking ito para lamang palitan ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang mang-insulto. Ngunit sa gitna ng sakit na aalala ni Isabela, ang init ng trench coat ni Gabriel at ang mga salita ng kanyang ama. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang maging matatag para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Ang bagal mo talaga. I said more wine here. Muling sigaw ni Sofia at sa pagkakataong ito ay kinuha nito ang isang baso at sadyang ibinuhos ang laman yon sa paanan ni Isabela. Ang malamig na likido ay dahan-dahang tumago sa kanyang medyas, isang pakiramdam na nagpadama sa kanya ng matinding pagkapahiya sa harap ng mga panauhin. Ang ilang mga bisita ay dahan-dahang nagbulungan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga bubuyog na sumasaksak sa pandinig ni Isabela. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Isabela, just do your job and stop making a scene. Kung hindi mo kayang gawin ito ng maayos, baka mas mainam na sa labas ka na lang matulog kasama ng mga aso. Hindi sumagot si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang pumasok sa ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan nang pumasok ang isang lalaking may tindig na tila isang hari, si Gabriel Cruz. Nakasuot ito ng isang seryosong suit na nagpatingkad sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong silid, pati na ang musika ay tila nagbago ng ritmo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Rafael, isang plastik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang lumalapit kay Gabriel. Attorney Cruz, I didn't expect you to come. It's an honor to have the most sought-after lawyer here. Ngunit hindi tumingin si Gabriel kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay diretso at matalim na nakatuon sa isang direksyon kay Isabela na nakatayo sa gitna ng kahihiyan, basang-basa ang paanan at may hawak na tray. Isang mabilis na emosyon ang dumaan sa mga mata ni Gabriel, isang halong galit at matinding pag-aalala na tila gustong sumabog. Sa harap ng lahat, dahan-dahang naglakad si Gabriel patungo kay Isabela. Ang bawat hakbang niya sa ballroom ay tila isang paghamon sa kapangyarihan ng mga prado. Nabitawan ni Isabela ang hawak niyang tray nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang braso. Ang tunog ng pagbagsak ng tray sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagpapanggap. Ang mga baso ay nagkadurog-durog sa paanan nila, ang mga piraso ng kristal ay tila mga bituin na sumabog sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang maskara ng katahimikan ni Isabela ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang mga mata ay nakipagtagisan sa mga mata ni Gabriel at doon niya nakita ang isang pangakong higit pa sa katarungan. Let's go, Isabela. You don't belong here. Ang boses ni Gabriel ay malakas at malinaw sapat upang marinig ng lahat ng mga panauhin. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Napanganga si Sofia habang ang mukha ni Rafael ay unti-unting namula sa galit at pagkalito. Sino ang waitress na ito para tratuhin ng isang tanyag na abogado ng ganoon? Sa gitna ng pagkabasag ng mga kristal at ng mga naglalakihang mata ng mga tao, isang katotohanan ang dahan-dahang lumulutang. Ang reynang itinapon nila sa putikan ay mayroon ng tagapagtanggol na handang sunugin ang buong mundo para sa kanya. Ngunit sa paghawak ni Gabriel sa kamay ni Isabela, may isang tanong na gumugulo sa isipan ng lahat. Ito ba ay simula ng kanyang paglaya o isang bagong giyera
nawawasak sa huling bahagi ng kanyang puso. Ang bawat hakbang ni Isabela palayo sa marangyang mansyon ng mga Prado ay tila isang pagtuklap ng malagkit na putik sa kanyang pagkatao. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel ang katahimikan ay hindi na mabigat o nakakasakal, kundi isang pagkakataon para sa kanyang diwa na muling mabuo mula sa mga piraso ng pagkabasag. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa bintana ay nagbibigay ng pilak na kulay sa kanyang mga kamay na hindi na mangangatog sa takot kundi gagamitin para bawin ang lahat ng ninakaw sa kanyang pamilya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bodega sa gilid ng bengkang, isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon ngunit saksi sa bawat tagumpay ng makaraeg shipping noon. Ang amoy ng dagat at kalawang ay sumalubong sa kanila, isang amoy na nagdala kay Isabela pabalik sa mga araw na kasama niya ang kanyang ama sa pag-inspeksyon ng mga barko. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pantalan ay tila isang malungkot na awit ng pagtanggap. Sila ang mga taong nanatiling tapat, Isabela. Sila ang mga hindi nabulag ng pera ng mga Prado. Mahinang sabi ni Gabriel habang binubuksan ang malaking pinto ng bodega. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilya, nakatayo ang 5 matatandang lalaki. Ang kanilang mga muka ay ukit ng panahon at hirap, ngunit ang kanilang mga mata ay nagningning nang makita ang dalagang pumasok. Si Mang Tino, ang dating kanang kamay ng kanyang ama, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang kamay ni Isabela para magmano. Ang kilos na yon ay nagpabuhos ng mga luhang hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagpapakumbaba. Senyorita Isabela, akala namin ay tuluyan na kaming naulila. Ang boses ni Mang Tino ay basag at puno ng pait. Pinanood namin ang pagbagsak ng makaraeg at wala kaming nagawa dahil sa kapangyarihan ni Doña Helena. Patawarin niyo po kami. Umiling si Isabela at hinawakan ang mga kamay ng matanda. Wala kayong dapat ihingi ng tawad, Mang Tino. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil hinayaan ko ang sarili kong mabulag ng maling pag-ibig. Ngunit tapos na ang panahon ng pagtangis. Narito ako para gisingin ang natutulog na dangal ng aking ama. Sa gitna ng lumang bodega, sa ibabaw ng isang maputik na lamesa, inilatag ni Isabela ang piraso ng tsekeng nakuha niya at ang mga dokumentong ibinigay ni Gabriel. Ang kanyang tinig na dati ay pabulong lamang sa loob ng mansyon ay naging malakas at puno ng awtoridad. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye ng kanyang plano, isang operasyon na tatawagin nilang Project Phoenix. Ang layunin ay hindi lamang basta paghihiganti, kundi ang muling pagbuhay sa kumpanyang pinaghirapan ni Don Teodoro mula sa mga abo ng panlilinlang. Hindi natin sila lalabanan sa dahas, paliwanag ni Isabela habang iginuguhit ang mga koneksyon sa pagitan ng mga kumpanya ng mga Prado. Lalabanan natin sila sa paraang pinakainiingatan nila ang kanilang pera at ang kanilang reputasyon. Sa bawat kargamento na idadaan nila, sa pantalan sa bawat pirma na gagawin ni Rafael, nandoon tayo. Magiging anino tayo na dahan-dahang hihigop sa kanilang liwanag. Ang bawat isa sa mga dating empleyado ay tumango ng may bagong pag-asa. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay napalitan ng isang masiglang diskusyon, isang pagkakaisa na tila isang apoy na muling nagningas sa gitna ng malamig na gabi. Sa bawat salitang binibitawan ni Isabela, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang sariling lakas. Hindi na siya ang yuyuko sa bawat utos ni Helena. Siya na ang magdidikta ng susunod na kabanata ng kanilang buhay. Habang nagaganap ang pagtitipon sa bodega sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng tahimik na kwarto ni Isabela, sa mansyon nakatayo si Rafael. Pinagmamasdan niya ang mga bakanting cabinet at ang amoy ng sampagita na palaging naiiwan ng kanyang asawa. Ang tunog ng malakas na ulan sa labas
ay tila lalong nagpapatindi sa kanyang pagkalito. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Isabela at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Bakit parang may kulang? Bakit ang tagumpay na inakala niyang makukuha sa pagpapaalis kay Isabela ay tila naging isang malaking butas sa kanyang dibdib? Naalala niya ang mga mata ni Isabela sa ballroom, ang tingin na hindi na humihingi ng tawad, kundi isang tingin na tila ba nakatingin sa isang kaaway. Isang malakas na hangin ang humampas sa bintana, dahilan upang mabasag ang isang florera sa gilid ng kama. Ang tunog ng pagbagsak ng porselana ay tila isang babala na hindi niya mapigilan. Sino ka ba talaga, Isabela? Bulong ni Rafael sa hangin ng kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig. Ang kanyang pagduda ay nagsisimulang gumapang sa kanyang sistema na tila ba may isang malaking bagyong papalapit na hindi kayang pigilan ng kahit anong pader ng kanyang mansyon. Sa bawat sandali na lumilipas, nararamdaman ni Rafael na ang babaeng itinapon niya bilang basura ay may itinatagong lihim na maaaring sumunog sa buong mundo ng mga prado. Ang katahimikan ng gabi ay naging isang sumpa, at ang bawat anino sa paligid ay tila nagiging mukha ng isang babaeng hindi na niya muling makokontrol. Ang bawat pagbagsak ng ulan sa bubungan ng maliit na rest house ni Gabriel ay naglilikha ng isang ritmo na tila nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Isabela. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampshade na nagbibigay ng mainit at madilaw na kulay sa paligid. Nakahiga si Isabela, balot ng makapal na kumot, habang ang kanyang katawan ay nakikipaglaban sa mataas na lagnat na dulot ng matinding pagod at emosyonal na stress. Ang kanyang paghinga ay mabigat, at ang bawat buga ng kanyang hininga ay tila nagdadala ng lahat ng pait na kinimkim niya sa loob ng 2 taon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, bitbit ang isang tray na may mangkok ng mainit na lugaw. Ang halimuyak ng bagong lutong pagkain na may kasamang sariwang luya at bawang ay dahan-dahang humalo sa amoy ng alkohol na ginamit sa pagpunas sa kanyang noo. Lumapit si Gabriel at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-aalaga na hindi kailanman nakita ni Isabela kay Rafael. Sa bawat galaw ni Gabriel, ramdam ang isang malalim na respeto at pagpapahalaga na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay ang pinakaimportanteng tao sa mundo. You need to eat, Isabela. Kahit konti lang para uminom ka ng gamot. Mahinang pakiusap ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa naguguluhan pang diwa ng dalaga. Dahan-dahang inalalayan ni Gabriel si Isabela na maupo. Ang kanyang kamay ay maingat na nakalagay sa likod ng dalaga upang magsilbing sandalan. I'm sorry, Gabriel. Nakaabala pa ako sa iyo. You've done so much for me already. Utal na sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlalabo dahil sa lagnat. Ngunit sa likod ng panghihina, may isang kislap ng pasasalamat na sumisilay sa kanyang mga labi. Stop saying sorry. You're not a burden, Isabela. Ever since then, gusto ko lang na maging safe ka. Tugon ni Gabriel habang dahan-dahang hinihipan ang isang kutsarang lugaw bago ito itapat sa bibig ni Isabela. Ang simpleng kilos na yon, ang paghihip sa mainit na pagkain at ang matiyagang pagpapakain sa kanya ay nagpabagsak sa huling pader ng depensa sa puso ni Isabela. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas may isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos kumain, na natiling nakaupo si Gabriel sa tabi niya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging siksik sa mga emosyong hindi kayang bigkasin. Pinagmamasdan ni Isabela ang mga kamay ni Gabriel na nakapatong sa kanyang sariling mga kamay. Ang init na dumadaloy sa pagitan nila ay tila isang pangako ng bagong umaga. Dahan-dahang iniangat ni Isabela ang kanyang paningin at nagtama ang kanilang mga mata.
Sa sandaling iyon ang mundo sa labas ang mga prado, ang paghihiganti ang lahat ng sakit ay tila naglaho. Gabriel, anong mangyayari sa atin kapag natapos na ang lahat ng ito? Paano kung, paano kung hindi ko kayang ibigay ang buhay na deserve mo? Tanong ni Isabela sa isang boses na puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa mukha ni Isabela. Ang distansya sa pagitan nila ay naging napakaikli, sapat na upang maramdaman ni Isabela ang init ng bawat paghinga ni Gabriel sa kanyang balat. Ang amoy ng sandalwood at ang tapat na pagtingin sa mga mata ni Gabriel ay tila naging isang magnet na humihila sa kanya. Ang mga labi ni Gabriel ay bahagyang nakabukas, tila may sasabihing mahalaga hanggang sa maramdaman ni Isabela ang banayad na pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang baba. Dahan-dahang iniangat ang kanyang muka. The future doesn't scare me as long as I'm facing it with you, Isabela. Hindi mo kailangang magbigay ng kahit ano. Just stay. Bulong ni Gabriel ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng emosyon. Ang kanilang mga hininga ay nagahalo na at ang bawat segundo ay tila tumitigil sa pag-inog. Sa sandaling iyon ang tanging mahalaga ay ang tibok ng kanilang mga puso na nagkakasundo sa gitna ng kadiliman. Isang maliit na sentimetro na lang ang kulang para magtagpo ang kanilang mga labi. Ngunit bago pa man mangyari ang matagal nang inaasam na sandali, isang mabilis na pagkilap ng liwanag ang tumama sa bintana. Mula sa labas, tila isang kidlat na hindi sinundan ng kulog. Ang liwanag ay nagmula sa isang direksyon sa gitna ng mga puno kung saan ang isang misteryosong anino ay nakatago. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng isang sasakyan sa malayo ay dahan-dahang bumasag sa romantikong atmosfera. Mabilis na napalayo si Gabriel, ang kanyang mga mata ay naging matalas at alerto. Tumingin siya sa bintana, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nagkuyom. Sa labas sa gitna ng madilim na kakahuyan, may isang taong palihim na kumuha ng litrato sa kanila, isang ebidensya na maaring gamitin ni Doña Helena upang wasakin ang reputasyon ni Isabela bago pa man siya makapagsimula. Sino ang nagmamasid sa kanila sa gitna ng gabi at anong panganib ang hatid ng litratong iyon sa namumuong pag-asa sa pagitan ni Isabela at Gabriel? Ang bawat hakbang ni Doña Helena sa pasilyo ng mansyon ay tila isang nakakatakot na babala. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa matigas na sahig ay nagpapaalala sa isang mandaragit na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Sa loob ng malawak na sala, nakatayo si Isabela, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng mga pulis na tinawag ng matanda. Sa ibabaw ng lamesa nakalatag ang isang mamahaling kwintas na gawa sa mga diamante at sapiro, isang alahas na pag-aari ni Helena na sadyang inilagay sa loob ng maliit na bag ni Isabela bago ito pinalayas. Ito ba ang igaganti mo sa lahat ng kabutihang ipinakita namin sa iyo, Isabela, pagkatapos ka naming patuluyin at pakainin, nanakawan mo pa kami? Ang tinig ni Doña Helena ay puno ng huwad na pait. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng luha na tila ba siya ang biktima ng isang malaking kataksilan. Ang bawat salita niya ay parang isang lason na dahan-dahang sumisira sa huling bahagi ng reputasyon ni Isabela sa harap ng mga taong nakapaligid sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang kanyang muka ay puno ng pagkabigo na tila ba siya ang pinakanasaktang tao sa mundo. Isabela, hindi ko akalain na aabot ka sa ganito. I loved you, but you chose to be a criminal. Bakit kailangan mong magnakaw? Kung kailangan mo ng pera, sana humingi ka na lang. Hindi yung sisirain mo ang pangalan ng mga prado. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang katotohanang mas pinaniniwalaan niya ang kasinungalingan ng kanyang ina kaysa sa asawang nakasama niyang bisa niya sa loob ng 2 taon
ay nagpaliit sa mundo ni Isabela. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa lalamunan ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang damit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ito ay isang malaking frame-up. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa tindi ng emosyong nararamdaman. Ang bawat hininga niya ay mabigat. At ang kanyang dibdib ay tila may nakadagang malaking bato na nagpapahirap sa kanya na makapagsalita ng maayos. Ang pagtatraidor ni Rafael ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala. Hindi ko ninakaw ang kwintas na yan, Rafael. Alam mo sa puso mo na hinding-hindi ko gagawin yan. Mahinang sagot ni Isabela, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may bakas pa rin ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makatapos, lumapit si Doña Helena at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa balat ni Isabela. Tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo. Ang ebidensya ay nasa harap na natin. Bulong ni Helena sa isang boses na tanging si Isabela lang ang makakarinig. Isang boses na puno ng tagumpay at kasamaan. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Aminin mo ang pagnanakaw mo at ang pakikipagrelasyon mo sa abogadong yon. At baka sakaling hindi na kita ituloy sa kulungan. Pero kung tatanggi ka, tumigil ang matanda at isang nakakangilong na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinding-hindi mo na muling makikita ang puntod ng tatay mo. Gigibain ko ang alaala niya at gagawin kong basahan ang pangalan ng mga makaraeg sa harap ng buong bansa. Ang banta na yon ay tila isang kidlat na tumama sa buong pagkatao ni Isabela. Ang puntod ng kanyang ama, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niya ang kapayapaan, ang tanging alaala na natitira sa kanya. Ang paglapastangan ni Helena sa alaala ng kanyang yumaong ama ay isang hangganan na hindi dapat nilampasan ng kahit sino. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais na ipagtanggol ang dangal ng kanyang pamilya. Tumingin si Isabela kay Rafael, naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng pagmamahal o pagtatanggol. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang pag-iwas ng tingin nito. Ang lalaking dapat ay kanyang kakampi ay nananatiling tahimik, hinahayaan ng kanyang ina na yurakan ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Isabela para kay Rafael ay tuluyan ng naputol, na iwan lamang ay isang malamig at matigas na desisyon. Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang panulat na inaalok ni Helena. Ang kanyang mga daliri ay tila naging yelo sa lamig. Ang dokumento sa kanyang harapan ay hindi lamang isang pag-amin sa isang krimen na hindi niya ginawa. Ito ay isang sumpa na habambuhay na magdidikit sa kanyang pangalan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng mansion ay naging siksik, tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy habang hinihintay ang kanyang pasya. Ibababa na sana ni Isabela ang panulat sa papel nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama at ang mga salitang iniwan nito sa liham. Huwag kang magtitiwala sa sinumang prado. Ang kanyang mga kamay ay biglang tumigil. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa. At sa gitna ng matinding takot at pighati, isang bagong lakas ang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan ni Helena ng ganoon kadali. Hinding-hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang ito, Doña Helena. Gawin niyo na ang gusto niyong gawin, pero hindi niyo kailanman makukuha ang aking dangal. Ang boses ni Isabela ay naging matatag at malinaw, isang boses na tila nagpatahimik sa buong silid. Ang galit sa mukha ni Doña Helena ay naging katumbas ng isang sumasabog na bulkan. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas para sa isang huling pagbabanta.
Ngunit sa labas ng mansyon ang tunog ng papalapit na sasakyan ay nagdala ng isang bagong tensyon. Sino ang darating sa gitna ng krisis na ito? At magagawa ba ni Isabela na malampasan ang patibong na ito bago pa man siya tuluyang mabaon sa dilim ng kulungan? Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Diamond Hotel ay tila mga saksi sa isang lihim na digmaang dahan-dahang nabubuo sa gitna ng karangyaan. Ang paligid ay puno ng mga piling tao sa lipunan, mga negosyante politiko at mga pamilyang may malalaking pangalan na ang bawat bulong ay tila may katumbas na ₱1,000,000. Sa isang sulok nakatayo ang mga Prado. Si Doña Helena ay nakasuot ng isang itim na gown na tila ba nagluluksa na sa paparating na krisis, habang si Rafael ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo, gamit ang isang mamahaling panyo. Rafael, ayusin mo ang tindig mo. Hindi dapat makita ng mga tao na nanghihina ang ating pamilya dahil lang sa mga bali-balitang kumakalat sa bengkang. Ang mariing utos ni Doña Helena, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Sa likod ng kanyang matikas na anyo, alam ni Helena na ang Macarag Shipping na ngayon ay bahagi na ng Prado Holdings ay unti-unti nang nawawalan ng mga kliyente dahil sa isang misteryosong kumpanya na dahan-dahang sumasakop sa kanilang merkado. I'm trying, Mom. Pero ang balita ay ang chairperson ng Phoenix Holdings mismo ang darating ngayong gabi. Sinasabing sila ang bumili ng halos 30% ng ating mga shares sa merkado. If we don't convince them to partner with us, baka mawala sa atin ang kontrol sa kumpanya. Sagot ni Rafael sa isang boses na puno ng pangamba. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng isang malaking sakuna. Sa kabilang bahagi ng ballroom, ang malalaking pintuang gawa sa tanso ay dahan-dahang bumukas na nagbigay daan sa pagpasok ng isang pangkat ng mga tao. Ang lahat ng atensyon ay agad na nabaling sa gitna, kung saan ang isang lalaking may matikas na tindig ay dahan-dahang naglalakad si Gabriel Cruz. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang sentro ng atensyon. Sa kanyang tabi ay isang babaeng nakasuot ng isang asul na gown na tila ba kinuha ang kulay ng pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Isang maskara na gawa sa pilak at mga diamante ang bahagyang tumatakip sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga labi ay may suot na isang nangiting puno ng misteryo at kapangyarihan. Ang bawat hakbang ng babaeng ito sa ibabaw ng pulang alpombra ay may dalang bigat na tila ba ang buong silid ay sumusunod sa kanyang ritmo. Ang kanyang aura ay hindi katulad ng isang biktima. Ito ay aura ng isang mananakop. Nararamdaman ni Rafael ang isang kakaibang pamilyar sa bawat kilos ng babaeng ito, ang paraan ng pag-angat ng kanyang baba, ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga kamay, at ang boses na tila ba narinig na niya sa kanyang mga panaginip. Attorney Cruz, is she the one? Bulong ng isang malapit na kasamahan ni Rafael habang papalapit ang pangkat ni na Gabriel sa kanila. Dahan-dahang tumigil si na Gabriel sa harap ng mga Prado. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging siksik, tila ba ang hangin ay naging yelo sa sobrang lamig. Tiningnan ni Gabriel si Rafael nang may isang mapait na ngiti bago hinarap ang lahat ng mga panauhin. Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce the chairperson of Phoenix Holdings, the new majority shareholder of Prado Macaraeg Integrated Services. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay upang alisin ang pilak na maskara. Ang bawat segundo ng kanyang pagkilos ay tila tumatagal ng 1 taon sa paningin ni Rafael. Nang tuluyan ng malantad ang kanyang muka, ang buong mundo ni Rafael ay tila gumuho sa isang kisap mata. Ang mga mata ni Isabela, ang mga matang dati, ay puno ng pagmamahal at pagtitiis, ay ngayon ay malamig at matalim, na tila mga talim ng espada. Wala nang bakas ng waitress na basang-basa sa ulan. Ang nasa harap nila ay isang reynang handang bawiin
ang kanyang kaharian. Isabela, ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Rafael, ang kanyang boses, ay naging paos at halos hindi marinig. Ang kanyang buong katawan ay dahan-dahang nanginginig at ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng shock. Isang matamis ngunit nakakangilong ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang tinititigan ng kanyang asawa. Lumapit siya nang bahagya kay Rafael sapat na upang maramdaman nito ang init ng kanyang hininga at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila ba isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. "Good evening, Rafael. Long time no see." Bulong ni Isabela sa isang boses na kasing lamig ng gabi. "Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Dahil simula ngayong gabi, lahat ng pag-aari mo ay pag-aari ko na." Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Pinanood ni Isabela ang pagbagsak ng huling bahagi ng pagkatao ni Rafael sa kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan habang nakikita ang mukha ni Doña Helena na unti-unti ring namumutla sa likuran. Ang paghihiganti ba ay talagang nagdadala ng kapayapaan o ito lamang ang simula ng isang mas malalim na pagkaubos ng kanyang sariling kaluluwa? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng opisina ni Gabriel ay tila isang malungkot na paalala ng gabi kung kailan gumuho ang mundo ni Isabela. Sa loob ng silid ang katahimikan ay siksik at mabigat puno ng mga alaala na matagal ng pilit na ibinaon sa limot. Nakatayo si Isabela sa tapat ng malaking bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na malabo dahil sa agos ng tubig sa salamin. Ang kanyang suot na asul na gown ay tila isang mabigat na baluti na unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Sa kabila ng tagumpay niya sa ballroom kanina, ang kanyang puso ay nananatiling isang madilim na silid na puno ng hinagpis. Dahan-dahang pumikit si Isabela at sa kanyang gunita ay muling bumalik ang gabi ng trahedya sa bengkang ng Santos. Naaalala niya ang amoy ng usok at ang lasa ng asin sa hangin. Nakikita niya ang kanyang ama, si Don Teodoro, na nakahandusay sa malamig na semento. Ang muka ay puno ng pait at pagkalito. Bago ito, tuluyang bawian ng buhay. Ang pinakamasakit na bahagi ng gunitang iyon ay ang katotohanang hindi siya nakarating sa oras upang marinig ang huling hininga nito. Ang kanyang pagsisisi ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg na dahan-dahang humihila sa kanya, pababa, sa kailaliman ng dagat ng kalungkutan. Kung hindi sana ako naging bulag sa pag-ibig ko kay Rafael, baka buhay pa si Papa. Bulong ni Isabela sa hangin ng kanyang tinig ay basag at puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang sariling mga braso, tila ba pilit na binubuo ang kanyang sarili na unti-unti nang nagkakapiraso. Naramdaman niya ang banayad na yabag ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita agad, hinayaan niya ang katahimikan na maging espasyo para sa pighati ni Isabela. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Gabriel sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Hindi mo kasalanan ang kasamaan ng ibang tao, Isabela. Your father loved you more than anything. He wouldn't want to see you like this blaming yourself for the choices made by the Prados. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang katiyakan na tila ba dahan-dahang nagpapatahimik sa mga boses ng panunumbat sa isipan ni Isabela. Humarap si Isabela kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa mga luhang hindi pa bumubuhos. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Bakit mo itinataya ang career mo at ang buhay mo para sa akin? I'm just a woman, broken by her past. Isang mapait, ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Tumingin siya sa malayo, tila may sariling gunitang binabalikan. Noong wala pa akong kahit ano, noong ako ay isang mahirap na estudyante pa lamang,
na walang pangarap, kundi ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang tatay mo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. He paid for my law school. He believed in me when no one else did. I owe him my life, Isabela. At noong gabing iyon, sa bengkang nangako ako sa kanya na babantayan kita anuman ang mangyari. Ang paggamin ni Gabriel ay tila isang huling pader na gumuho sa puso ni Isabela. Sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon ng pagpapanggap na matatag ang kanyang mga hikbi, ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon at ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Bago pa man siya tuluyang matumba, mabilis siyang sinalo ni Gabriel. Isinandal ni Isabela ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki at doon ay ibinuhos niya ang lahat ng luha na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kanyang mga iyak ay hindi na lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa na sa wakas ay may isang taong nakakaunawa sa kanyang sugat. Ang mainit na palad ni Gabriel na dahan-dahang humahaplos sa kanyang likod ay tila isang gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging mahina ay naging kanyang lakas. Iiyak mo lang ang lahat, Isabela. I'm here. I'm not going anywhere. Bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng seguridad na hindi niya naramdaman kay Rafael. Ang bawat tibok ng puso ni Gabriel na nararamdaman ni Isabela sa kanyang dibdib ay tila isang bagong ritmo ng pag-asa. Nang dahan-dahan nang kumalma si Isabela, humiwalay siya ng bahagya at naupo sa sofa habang si Gabriel ay nanatili sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. Upang maalis ang tensyon, dahan-dahang binuksan ni Isabela ang isa sa mga folder na dala niya mula sa mansyon ni Rafael. Ang mga tsekeng pinunit nito noon. Pinagtabi-tabi niya ang mga piraso, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat detalye. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, napansin ni Isabela ang isang serye ng mga code na nakasulat sa likod ng mga tseke ni Rafael. Ang mga numerong ito ay hindi tumutugma sa anumang legal na transaksyon ng makaraeg shipping. Gamit ang kanyang kaalaman sa sistema ng bengkang, dahan-dahan niyang naintindihan ang pattern. Ang mga tsekeng ito ay hindi lamang pambayad sa mga utang. Ang mga ito ay mga hudyat para sa mga kargamento na hindi dumadaan sa tamang inspeksyon. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang paghinga ay muling naging mabilis. Gabriel, tingnan mo ito. Ang mga petsang ito ang mga gabi kung kailan sinasabi ni Rafael na nasa business trip siya. But look at the port logs. May mga barkong pumapasok na walang pangalan. Mabilis na tiningnan ni Gabriel ang mga dokumento. Ang kanyang noo ay kumunot sa tindi ng konsentrasyon. This is not just corporate fraud, Isabela. These are codes for prohibited contraband. Si Rafael, ginagamit niya ang bengkang niyo para sa illegal smuggling ng mga droga. Ang katotohanan iyon ay tila isang madilim na ulap na bumalot sa buong silid. Hindi lamang magnanakaw at traidor si Rafael, isa rin siyang kriminal na nagpapasok ng kamatayan sa kanilang bansa gamit ang pangalan ng kanyang ama. Ang bawat tseke na hinawakan ni Isabela ay tila naging madumi at mapanganib sa kanyang mga kamay. Ibig sabihin, hindi lang pera ang kailangan ni Helena. Kailangan nila ang kumpanya ni Papa para itago ang kanilang mga ilegal na gawain. Sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng bagong uri ng pangamba. Gabriel, kung malaman nilang alam natin ito, hindi lang tayo mawawalan ng kumpanya. Baka mawalan din tayo ng buhay. Tumitig si Isabela sa mga piraso ng tseke. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungang wala pang kasagutan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Rafael para protektahan ang kanyang mga lihim at sapat ba ang pag-ibig ni Gabriel upang iligtas siya sa hukay na dahan-dahang hinuhukay ng mga Prado para sa kanila? Ang gabi ay nananatiling mahaba
At ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila isang babala ng isang mas malaking unos na paparating. Ang unang pagguho ng imperyo ng mga Prado ay hindi nagsimula sa isang malakas na ingay, kundi sa isang nakabibinging katahimikan sa loob ng opisina ni Doña Helena. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay tila hindi na nagbibigay ng init kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat lamat ng kanilang kasinungalingan. Nakaupo ang matanda sa kanyang marangyang upuan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nanginginig habang paulit-ulit na sinusubukang i-access ang kanyang mga bank accounts sa screen ng computer. Ang bawat pulang mensahe na lumalabas nagsasabing, "Account frozen," ay tila mga hatol na nagmumula sa kabilang buhay na nagpapaalala sa kanya na ang bawat sentimong ninakaw niya ay dahan-dahan nang binabawi ng tadhana. Sa labas ng silid ang tunog ng mabilis na paglakad ni Rafael sa pasilyo ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Dahas na binuksan ni Rafael ang pinto hanggang sa tumama ito sa pader, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang suot na suit ay gusot-gusot na malayo sa imahe ng isang matagumpay na negosyante na ipinapakita niya sa publiko. Ang kanyang paghinga ay kapos at mabigat at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng desperasyon. "Ma'am, what is happening? Ang lahat ng aming mga credit cards ay hindi na gumagana. Tinatawagan ako ng bank manager, sinasabing may court order na i-freeze ang lahat ng assets natin dahil sa investigasyon sa Benkang." Ang boses ni Rafael ay naging paos at mataas. Ang tono isang senyales ng matinding takot na hindi na niya kayang ikubli. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napasabunot sa kanyang sariling buhok habang hindi mapakali sa gitna ng silid. Tumingala si Doña Helena, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, ngunit may bakas na ng pagkatalo sa ilalim ng kanyang mga pilikmata. "Manahimik ka, Rafael. Huwag kang mag-isip na parang bata. This is just a temporary setback. May nag-leak ng impormasyon tungkol sa mga kargamento natin at alam ko kung sino ang nasa likod nito." "Si Isabela, impossible. How could that waitress have so much power?" Sigaw ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito at galit. Ang imahe ni Isabela na longlay sa ballroom noong nakaraang gabi ay patuloy na sumasariwa sa kanyang isipan, tila isang multo na hindi siya hinahayaang makatulog. Ang bawat alaala ng kanyang pagmamatigas at pagpunit sa tseke ay naging isang malaking pasakit na dahan-dahang kumakain sa kanyang kumpiyansa. Hindi na siya ang Isabela na kilala mo, Rafael. She is the chairperson of Phoenix Holdings now. Siya ang bumili sa utang natin sa bangko. She owns us now. Bulong ni Helena, ang kanyang tinig ay tila isang kumpisal ng pagkatalo. Ang matanda ay dahan-dahang sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak na tila ba ang bigat ng buong mansyon ay nakadagan sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay naging mas siksik at masakit. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay naramdaman ng mag-inang Prado ang tunay na kahulugan ng kawalan. Ang mga alahas na suot ni Helena ay tila naging mga kadenang bakal na sumasakal sa kanyang leeg at ang karangyaan ng mansyon ay naging isang malaking kulungan na puno ng mga anino ng nakaraan. Ang bawat gamit sa loob ng silid ay paalala ng bawat taong kanilang niyurakan para lamang marating ang kinalalagyan nila ngayon. "Kailangan nating makipag-usap sa kanya, Ma'am. Kailangan nating makiusap. If she pulls out the investment, we will be bankrupt by next week. Mawawala sa atin ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay na ito, pati ang ating pangalan." Ani Rafael, ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng pagsusumamo. Ang dating ngat-ngat ng kanyang pagmamalaki ay napalitan ng isang mapait na panlasa ng kahihiyan. Samantala sa loob ng opisina ng Phoenix Holdings, nakatayo si Isabela sa tapat ng malaking bintana na nakaharap sa Benkang. Nakasuot siya ng isang formal na puting suit
na nagpapakita ng kanyang bagong kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa mga barkong dahan-dahang pumapasok sa pantalan. Sa kanyang likuran si Gabriel ay tahimik na nagbabasa ng mga bagong ulat. Ang bawat numero sa ulat ay nagpapakita ng mabilis na pagguho ng mga prado, isang karma na dahan-dahang natutupad sa bawat segundo. Inabot ni Gabriel ang kanyang telepono kay Isabela. Tumatawag si Rafael. He wants to meet you, Isabela. Desperado na silang dalawa ni Helena. They are begging for a chance to talk. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang pinagmamasdan ang pangalan ni Rafael sa screen. Ang tibok ng kanyang puso ay nananatiling kalmado, malayo sa mabilis na pintig na nararamdaman niya noon tuwing lalapit ang asawa. Ang pag-ibig na dati ay nagpabulag sa kanya ay tuluyan ng naging abo. At sa gitna ng abong yon ay sumibol ang isang matigas na determinasyon. Let him wait, Gabriel. Gusto ko munang maramdaman nila ang pakiramdam ng isang taong walang matuluyan sa gitna ng ulan. Gusto kong malaman nila ang lasa ng tinapay na may halong luha, sabi ni Isabela sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at pinatay ang tawag. Ang kanyang mga daliri ay walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na katatagan, may isang bahagi ng puso ni Isabela na naramdaman ang isang kakaibang kirot. Hindi ito kirot ng pagmamahal, kundi kirot ng panghihinayang para sa dalawang taong nasayang sa piling ng mga taong hindi kailanman naging tapat. Tumingin siya kay Gabriel at doon niya nakita ang isang tapat na suporta na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Sige Gabriel, magsiset ka ng appointment para bukas, pero sa opisina ko hindi sa kanila. I want them to step into my world where I am the one who makes the rules. Pagpapatuloy ni Isabela. Habang naghahanda si Isabela para sa kinabukasan, si Rafael ay nananatiling nakaupo sa sahig ng kanyang opisina, yakap ang kanyang mga tuhod habang pinagmamasdan ang madilim na paligid. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging mukha ni Isabela na may dalang mga katanungang hindi niya kayang sagutin. Magagawa ba niyang harapin ang babaeng dati niyang itinuring na basura? At anong presyo ang handang hingin ni Isabela para sa kanilang kaligtasan? Ang gabi ay naging isang mahabang paghihintay at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang hantungan na hindi na nila kayang iwasan. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng malawak na opisina ng Phoenix Holdings ay tila isang mabigat na hatol na umaalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang katahimikan. Ang silid ay napalilibutan ng malalaking bintanang gawa sa salamin na nakaharap sa bengkang, kung saan ang mga dambuhalang barko ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng asul na karagatan. Ang liwanag ng hapon ay tumatagos sa silid, nagpapakita ng bawat butil ng alikabok na tila ba sumasayaw sa ilalim ng malamig na buga ng aircon. Sa gitna ng silid ang isang malaking presidential chair ay nakatalikod sa pintuan, tanging ang dulo ng isang puting suit ang makikita mula sa likuran nito. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto at pumasok si Doña Helena at Rafael. Ang kanilang mga hakbang sa ibabaw ng makinis na sahig ay walang katiyakan malayo sa dating matikas at puno ng yabang na paglalakad nila sa loob ng kanilang sariling mansyon. Ang suot ni Helena na mamahaling perlas ay tila hindi na sapat para itago ang panginginig ng kanyang mga kamay, habang si Rafael ay panay, ang ayos sa kanyang kurbata, na tila ba nasasakal siya sa tindi ng kaba. Ang amoy ng takot ay mas nangingibabaw pa kaysa sa bango ng kanilang mga pabango. Attorney Cruz, nasaan ang chairperson? We've been waiting for 30 minutes. Hindi kami sanay na pinaghihintay ng ganito. Ang boses ni Doña Helena ay pilit na nagpapakatatag, ngunit ang bawat salita ay may bakas ng pangangatog. Lumingon siya kay Gabriel na nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga mata
ay naghahanap ng kasagutan. Bahagyang ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. Pasensya na, Doña Helena. Ang ating chairperson ay isang napaka-busy na tao. Ngunit huwag kayong mag-alala, ang paghihintay nyo ay magkakaroon ng malaking kasagutan ngayong hapon. Dahan-dahang uminog ang presidential chair. Ang tunog ng mekanismo nito sa ilalim ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Nang tuluyan ng humarap ang upuan ng hangin sa loob ng silid, ay tila biglang naglaho. Si Isabela ay nakaupo ng may tuwid na likod, ang kanyang mga binti ay magalang na nakapatong sa isa't isa, at ang kanyang mga kamay ay maayos na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha at pagsusumamo ay ngayon ay kasing talim ng isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. "Good afternoon, Rafael. Doña Helena, please have a seat." Ang boses ni Isabela ay malambot, ngunit may dalang kapangyarihan na tila nagpapatigil sa pag-inog ng mundo ni Rafael. Napanganga si Rafael, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina hanggang sa mapaupo siya nang hindi sinasadya sa upuang nasa kanyang likuran. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. "Isabela, paano? Paano nangyaring ikaw ang may-ari ng Phoenix Holdings? This must be a joke. Isang malaking pagkakamali ito." "Walang pagkakamali rito, Rafael," tugon ni Isabela habang dahan-dahang binubuksan ng isang itim na folder. Kinuha niya ang 2 piraso ng tsekeng pinunit ni Rafael noon. Sa mansyon, ang mga tsekeng itinapon sa kanyang mukha bilang basura. Inilatag niya ang mga ito sa ibabaw ng lamesa, tila mga ebidensya ng isang krimen. "Naalala niyo ba ang mga ito? Ang sabi mo noon, hindi ako karapat-dapat kahit sa barya niyo. Pero hindi mo alam, ang bawat piraso ng papel na ito ang naging susi para mabuksan ko ang pinto ng inyong pagbagsak." Tumayo si Doña Helena, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. "You traitor! Ginamit mo ang aming pamilya. Magnanakaw ka, Isabela. Ginamit mo ang pera ng mga Prado para itayo ang kumpanyang ito." Isang malutong, ngunit malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana, pinagmamasdan ng bengkang na dati ay pag-aari ng kanyang ama. "Pera ng mga Prado. Huwag mo akong patawanin, Helena. Ang bawat sentimong ginamit ko ay galing sa pawis at dangal ng aking ama, si Don Teodoro. Ang perang ninakaw niyo sa amin, ang kumpanyang kinamkam niyo sa pamamagitan ng panlilinlang, binabawi ko lang ang lahat. I am not a traitor. I am a makarayag returning to claim my throne." Humarap si Isabela kay Rafael, ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ng lalaking dati niyang minahal. "Surprise, Rafael. Ako ang basurang tinapon mo at ngayon ako ang may-ari ng bawat hininga mo. Ang mansyon na tinitirhan niyo, binili ko na sa bangko kahapon. Ang mga kotse mo nakasequester na lahat. You have nothing, Rafael. Mas mahirap ka pa sa waitress na minaliit mo noon." Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa pagkatao ni Rafael. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng shock at kahihiyan. Ang silid na ito, na dapat ay naging lugar ng kanilang kaligtasan, ay naging entablado ng kanilang tuluyang pagbagsak. Nararamdaman ni Rafael ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na huli na para itama. Ang babaeng dati ay nakaluhod sa kanyang harapan, ngayon ay ang babaeng humahawak sa kanyang leeg. "Isabela, please. Let's talk about this. Asawa mo pa rin ako." Utal na pakiusap ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila ba nalulunod siya sa gitna ng karagatan. Tiningnan siya ni Isabela nang may matinding pagkapuot. "Asawa ang asawang, alam mo, ay namatay na noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Ang nasa harap mo ngayon ay ang taong kukuha ng katarungan para sa kanyang ama. Attorney Cruz, please show them the door. We have a board meeting to attend to.
and I don't want any trash staying in my office for too long. Habang pinalalabas sina Helena at Rafa, ng mga security guards, na natiling nakatayo si Isabela sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa sandalan ng presidential chair. Ang kanyang mga daliri ay dinaramdam ang texture ng katad na dati ay inuupuan ng kanyang ama. Ang tagumpay ay may dalang tamis, ngunit habang pinagmamasdan niya ang papasara na pinto, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa pagpili niya sa kapangyarihan at paghihiganti, nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan o ang kanyang puso ay nananatili pa ring nakakulong sa madilim na pasilyo ng mansyon ng mga Prado? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Prado na dati ay puno ng kislap at ingay ng karangyaan ay tila naging isang malaking libingan ng mga pangarap. Ang katahimikan ay naging siksik at nakakasakal. Tila ba ang bawat pader ay dahan-dahang gumuguhos sa ilalim ng bigat ng mga kasalanang itinago sa loob ng maraming taon. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng maputlang kulay sa mga gamit na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ngunit ngayon ay mga paalala na lamang ng lahat ng nawala. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Rafael sa gitna ng mga nakabukas na maleta. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig habang pinapanood si Sofia na mabilis na nag-empake ng kanyang mga mamahaling gamit. Ang tunog ng paghila ng zipper at ang pagbagsak ng mga damit sa loob ng maleta ay tila mga huling tibok ng puso ng kanilang relasyon. Walang bakas ng pag-aalala o pagmamahal sa mukha ni Sofia. Ang tanging makikita ay ang pagmamadaling makatakas sa isang lumulubog na barko. "Sofia, what are you doing?" Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, hinding-hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsusumamo. Isang boses na dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay tila isang batang naliligaw sa dilim. Humarap si Sofia sa kanya, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Rafael, let's be realistic. Mahal kita noong mayaman ka, noong kaya mo akong bilhan ng lahat ng gusto ko. Pero ngayon, you're bankrupt. Maski itong mansyon kukunin na sa inyo. I didn't sign up for a life of poverty. Ayaw kong maging asawa ng isang lalaking walang hinaharap kundi ang kulungan." Isang marahas na paghila sa maleta ang ginawa ni Sofia bago ito tuluyang lumakad patungo sa pinto nang hindi man lamang nililingon ang lalaking binuwis ang lahat para sa kanya. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at kapos. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Isabela ay muling gumuhit sa kanyang isipan. Ang Isabela na nanatili sa tabi niya noong wala pa siyang kahit ano. Ang Isabela na tahimik na nagsilbi sa kanya sa kabila ng lahat ng kanyang pananakit. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang lalamunan, isang pagsisisi na tila isang laso na nadahan-dahang sumisira sa kanyang buong pagkatao. Napagtanto niya na itinapon niya ang isang tunay na ginto para lamang sa isang makintab na piraso ng basag na kristal. Samantala, sa sala ng mansyon, ang sitwasyon ay mas malala pa. Dumating ang mga awtoridad, bit-bit ang mga dokumentong naglalaman ng mga ebidensya ng illegal smuggling at tax evasion na nadiskubre ni Isabela sa pulang ledger. Si Doña Helena ay nakaupo sa sofa. Ang kanyang mukha ay tila naging estatwa sa sobrang paninigas. Ang kanyang suot na perlas ay tila naging mga kadenang sumasakal sa kanyang leeg habang binabasa ng opisyal ang kanyang mga karapatan. "This is a mistake. Wala kayong ebidensya laban sa akin. I am Doña Helena Prado. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito." Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperadong pagtatanggol. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot. Isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ang nagpatahimik sa lahat. Pumasok si Isabela kasama si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpabago sa atmosfera ng silid.
Tiningnan ni Isabela ang kanyang dating ina-inahan, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na awa para sa isang babaeng nabulag ng sarili nitong kasamaan. Ang pulang aklat na itinago mo sa loob ng maraming taon, Helena, iyon ang naging huling kabanata ng iyong kapangyarihan. Mahinang sabi ni Isabela. Lahat ng dumi, lahat ng pangalan ng mga taong pinatay mo, ang pangarap nandoon lahat. Kabilang ang pangalan ng tatay ko. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at inilabas ang isang folder. Napatunayan na rin na ang Benkang ay ginagamit sa mga ilegal na transaksyon. Rafael and Helena Prado, the evidence is overwhelming. Wala na kayong matatatakbuhan. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga kamay ni Helena ay tila isang malakas na hatol na nagtapos sa kanyang paghahari. Pinanood ni Isabela ang pagkaladkad sa matanda palabas ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang humihina habang papalayo ang sasakyan ng pulis. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Isabela, isang pakiramdam ng paglaya na tila ba isang mabigat na pasanin ang inalis sa kanyang mga balikat. Bumaba si Rafael, mula sa itaas ang kanyang mga mata ay maputla at ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang anino na lamang. Nang makita niya si Isabela, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila ba humihingi ng tawad sa gitna ng pagkaguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas, isang tunog ng paghihirap ng isang kaluluwang huli na nang magising sa katotohanan. Isabela, patawarin mo ako. Please give me another chance. I was wrong. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Pakiusap ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Tiningnan siya ni Isabela ng matagal. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya ng bahagya at dahan-dahang kinuha ang maliit na singsing sa kanyang daliri, ang singsing na ibinigay ni Rafael nung kanilang kasal. Inilagay niya ito sa palad ng lalaki at dahan-dahang isinara ang mga daliri nito. Ang pagkakataong hinihingi mo ay matagal ko nang ibinigay, Rafael. Pero sa bawat sampal at bawat pagbaliwala, mo dahan-dahan mo itong pinatay. Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko. Bulong ni Isabela. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Isabela na minahal mo ay wala na rito. Ang natitira na lang ay ang katarungang dapat mong harapin. Tumalikod si Isabela at lumakad patungo kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa may pintuan. Ang kamay ni Gabriel ay dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, isang hawak na puno ng pangako at seguridad. Habang papalabas sila ng mansyon, naramdaman ni Isabela ang unang sikat ng madaling araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang gabi ng pagdurusa ay tapos na, ngunit habang nililingon niya ang huling pagkakataon, ang madilim na mansyon, isang huling katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sa pagtatapos ng laban na ito, sapat na ba ang katarungan para mapuno ang butas sa kanyang puso? O mayroon pa bang isang bahagi ng kanyang nakaraan na mananatiling nakakulong sa loob ng mansyon ng mga Prado? Tapusin na natin ito, Isabela. Kung hindi ka mapapa sa akin, walang sino mang makakakuha sa iyo. Ang boses ni Rafael ay puno ng kabaliwan, isang tunog na nagmumula sa isang taong nawalan na ng lahat ng katinuan. Sa gitna ng madilim na sala ng mansyon na ngayon, ay puno na ng mga puting tela na tumatakip sa mga kasangkapan bilang tanda ng pagsamsam ng bangko. Nakatayo si Rafael na nanginginig ang buong katawan. Hawak niya ang isang madilim na bakal na kagamitan, ang dulo nito ay direktang nakaturo sa dibdib ni Isabela. Ang malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana ay nagpapakita ng kanyang mga mata na namumula sa puyat at pag-iyak. Isang anyo na malayo sa matikas na lalaking pinangakuan ni Isabela ng habambuhay na katapatan. Nakatayo si Isabela
Nang may kalmado, ngunit malungkot na anyo sa harap ng kanyang dating asawa. Hindi siya kumikilos, hindi siya sumisigaw. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pagod na tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay gawa sa mabigat na bato. Pinagmamasdan niya ang dulo ng panganib na nakatutok sa kanya, ngunit mas nararamdaman niya ang hapdi ng pagkakaalam na ang lalaking ito na minsan niyang itinuring na mundo ay ang siya ring handang kumuha ng kanyang huling hininga. Rafael, ibaba mo yan. Hindi na ito ang paraan para ayusin ang lahat. You're just making it worse for yourself. Ang boses ni Isabela ay malumanay tila isang ina na kinakausap ang isang batang naliligaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang bawat paghinga niya ay maingat na tatakot na anumang maling galaw ay maging mitya ng isang trahedyang hindi na mababawi. Worse, wala nang masasama pa sa nararamdaman ko ngayon, Isabela. Kinuha mo ang kumpanya, kinuha mo ang mansion at ngayon, pati ang dangal ng pamilya ko, winasak mo. Sigaw ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay lalong nanginginig hanggang sa marinig ang tuyot na tunog ng bakal na nagkikiskisan sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. You cheated on me with that lawyer. Pinagpalit mo ako sa isang taong mas mababa pa sa atin. Bago pa man makasagot si Isabela, isang matikas na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likuran ng malaking haligi ng mansyon. Si Gabriel ay naglalakad ng may matinding konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Rafael. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na kalasag na handang humarang sa anumang panganib na darating kay Isabela. Rafael, stop this. Hayaan mong harapin ni Isabela ang buhay niya ng mapayapa. Ang tanging sumira sa pamilya mo ay ang sarili ninyong kasakiman. Ang boses ni Gabriel ay malakas at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan siyang humakbang sa harap ni Isabela, itinatago ang dalaga sa likuran ng kanyang malapad na balikat. Ang init ng presensya ni Gabriel ay tila isang yakap na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng panganib. Ang galit sa mga mata ni Rafael ay napalitan ng isang mapait na pighati. Pinanood niya kung paano protektahan ni Gabriel ang babaeng dati ay nasa kanyang ilalim. Ang katotohanang may isang taong mas handang mamatay para kay Isabela kaysa sa kanya ay ang pinakamasakit na sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang kanyang daliri na nasa dulo ng bakal ay dahan-dahang nanghina at ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas hanggang sa malaglag ang hawak niya sa sahig na lumikha ng isang matunog na epekto sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang bumagsak si Rafael sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Iyon ay tunog ng isang taong tuluyan ng nagapi hindi ng ibang tao kundi ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang mga awtoridad na naghihintay sa labas ay dahan-dahang pumasok ang kanilang mga yabag ay nagbibigay ng hudyat na tapos na ang oras ng pagtatago at pagmamatigas. Pinanood ni Isabela ang pag-aresto kay Rafael. Habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang dating asawa, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang puot sa mga mata ni Isabela, tanging isang malalim na katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na sa kadena ng nakaraan. Ang bawat pangako, bawat sakit at bawat luha ay dahan-dahang naglaho kasabay ng pagsara ng pinto ng sasakyang magdadala kay Rafael sa hantungan ng kanyang mga kasalanan. Humarap si Isabela kay Gabriel at sa gitna ng naghihingalong liwanag ng buwan, naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang pisngi. Ang hawak na yon ay hindi nagmamadali, hindi nanghihingi kundi isang tahimik na pagtatanong kung maayos lang ba siya. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela, ang unang tunay ng ngiti matapos ang mahabang panahon.
Tapos na ba talaga, Gabriel? Wala na bang kailangang patunayan? Mahinang tanong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong ng hangin sa madaling araw. Tumingin si Gabriel sa kanya nang may matinding pagmamahal, isang pagmamahal na dumaan sa pagsubok ng panahon at hirap. Tapos na ang laban mo, Isabela. Ang tanging kailangan mo na lang gawin ay ang magpahinga at hayaan ang sarili mong maging masaya muli. I'll stay here as long as you want me to. Dahan-dahang isinandal ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ninanamnam ang kapayapaang matagal niyang ipinagdamot sa kanyang sarili. Ang mansyon na dati ay kulungan ay naging isang bakanteng espasyo na lamang, handang mapunan ng mga bagong alaala. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang bagong kaba ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Matapos ang lahat ng digmaang ito, handa na ba ang kanyang puso na sumugal muli sa isang pag-ibig na walang kasiguraduhan, o ang anino, mga prado, ay habambuhay na mananatiling nakaukit sa kanyang kaluluwa? Ang bawat hakbang ni Isabela sa loob ng madilim at malamig na pasilyo ng piitan ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang iwanan. Ang amoy ng lumang semento at ang tila walang katapusang anino sa mga pader ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng bawat kasalanang nagawa sa loob ng mansyon ng mga prado. Huminto siya sa tapat ng isang makapal na salamin kung saan sa kabilang panig ay nakaupo si Doña Helena. Ang dating matikas at mapagmataas na matanda ay ngayon ay nakasuot na ng kupas na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay wala ng ayos at ang kanyang mga mata ay tila mga tuyot na balon na wala ng tubig ng kapangyarihan. Dahan-dahang itinaas ni Helena ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang telepono. Ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad ay ngayon ay naging isang mahinang kalansing na lamang ng isang naghihingalong alaala. Naparito ka ba para pagtawanan ako, Isabela? Para ipamukha sa akin na nanalo ka? Ang tanong ni Helena, ang bawat salita ay may pait na hindi kayang burahin ng panahon. Tumingin si Isabela sa kanya nang may matinding katahimikan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib bago siya dahan-dahang sumagot. Hindi ako naparito para sa iyo, Helena. Naparito ako para sa sarili ko. Gusto kong makita ang mukha ng babaeng pumatay sa pangarap ng tatay ko sa huling pagkakataon upang tuluyan ko ng maisara ang pintuan ng galit sa puso ko. Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong dalhin ang bigat mo sa buhay ko. Ang pagkagulat ay gumuhit sa mga kulubot na mukha ni Helena, kasunod ang isang mapait na ngiti. Patawad. Ang isang katulad ko ay hindi marunong humingi niyan. Pero, sabihin mo kay Rafael, huwag na siyang bumalik dito. Hayaan na niya akong mabulok sa lugar na nararapat para sa akin. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang telepono at tumalikod. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na kandado ng pinto sa likuran niya ay tila huling hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Paglabas niya sa gusali, ang mainit na sikat ng araw ay tila isang banayad na haplos sa kanyang mukha. Ang langit ay asul na asul, tila ba nagdiriwang din sa kanyang pagbabalik sa liwanag. Sa sumunod na umaga tumayo si Isabela sa tapat ng puntod ng kanyang ama, si Don Teodoro. Ang mga puting liryo na kanyang dala ay nagbibigay ng isang dalisay na halimuyak sa paligid. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip na nagiging sanhi ng banayad na paggalaw ng mga dahon sa mga puno, tila ba isang koro ng kalikasan na nagbibigay pugay. Hinaplos ni Isabela ang malamig na marmol na may nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nanginginig sa tindi ng emosyon. Papa, malinis na ang pangalan niyo. Ang Macarag Shipping ay muling nagbubukas ngayong araw.
Hindi na kayo tatawaging magnanakaw ng mundong ito. Bulong ni Isabela ang kanyang mga luha, ay dahan-dahang pumatak sa luntiang damo. Bawat isa ay tila isang handog ng katarungan. Sa sandaling iyon naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang init sa kanyang balikat. Tila ba ang kanyang ama ay naroon dahan-dahang yumayakap sa kanya sa huling pagkakataon. Nang makarating siya sa harapan ng gusali ng Makaraig Shipping, ang lahat ng mga dating empleyado ay nakapila ng may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang malaking banner na may pangalan ng kumpanya ay muling nakataas, ang kulay nito ay nagniningning sa ilalim ng araw. Si Mang Tino ay lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang iniabot ang isang malaking gunting para sa ribbon cutting. Ang bawat palakpakan at masayang sigaw ng mga tao sa paligid ay tila mga gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng nakaraan. Senyorita Isabela, salamat po sa pagbabalik ng aming buhay, ani Mang Tino, sa isang boses na puno ng katapatan. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang paningin ni Isabela ay nanatiling nakatuon sa isang lalaking nakatayo sa dulo ng karamihan, si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Isabela sa lupa. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pangakong higit pa sa anumang legal na tagumpay. You did it, Isabela. Your father is very proud of you. Mahinang sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang maliit na panyo para sa kanyang mga luha. Dahan-dahang kinuha ni Isabela ang kamay ni Gabriel. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya naramdaman noon sa piling ni Rafael. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Gabriel. You were the light when I was in the dark. Salamat sa pananatili. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel at sa harap ng lahat, dahan-dahang dinala ni Gabriel ang kamay ni Isabela sa kanyang mga labi para sa isang magalang at tapat na halik. Ang bawat tibok ng puso ni Isabela ay tila isang awit ng pag-asa, isang bagong simula na wala ng bahid ng takot. Habang pinagmamasdan nila ang mga barkong dahan-dahang lumalabas sa bengkang, naramdaman ni Isabela na ang bawat pait at pighati ay naging bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Simula na ba ito ng ating sariling kabanata, Gabriel? Mahinang tanong ni Isabela habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang tanging sagot ni Gabriel ay ang lalong paghigpit ng kanyang hawak sa kamay ni Isabela, isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari, hinding-hindi na niya ito hahayaang muling maligaw sa dilim. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, sa abot tanaw nag-iiwan ng kulay kahel na langit na tila isang huling pagbabasbas sa isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkabasag. Ngunit habang naglalakad sila palayo, isang huling katanungan ang nananatili sa hangin. Sapat ba ang isang bagong simula para burahin ang lahat ng peklat ng nakaraan, o ang pag-ibig ni Gabriel ang magiging tanging tinta na susulat sa isang hinaharap na puno ng tunay na kaligayahan? Ang bawat banayad na paghampas ng alon sa pampang ng dagat ay tila isang malambot na musika na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong umaga. Sa maliit na hardin ng rest house ng mga Makaraig na nakaharap sa malawak na karagatan, ang paligid ay nababalot ng halimuyak ng mga sariwang sampagita at puting rosas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng asul na tubig, nagbibigay ng gintong kislap na tila ba ang buong mundo ay binasbasan ng isang bagong pag-asa. Wala rito ang ingay ng lungsod, wala ang puot ng mga prado, at wala ang bigat ng nakaraan. Nakatayo si Isabela sa tapat ng bintana, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay malayang hinahaplos ng hangin at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod o takot. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malalim at magaan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman noong siya ay nakakulong pa
Sa loob ng mansyon ni Rafael, pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Hindi na siya ang waitress na laging nakayuko, kundi isang babaeng buo matatag at handa ng magmahal muli. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa silid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng paghanga. Lumapit siya kay Isabela at maingat na inilagay ang kanyang mga kamay sa baywang ng dalaga, isang yakap mula sa likuran na puno ng seguridad at init. Ang bawat tibok ng puso ni Gabriel na nararamdaman ni Isabela sa kanyang likod ay tila isang kumpirmasyon na ang lahat ng pagdurusa ay may katumbas na kaligayahan. Handa ka na ba, Isabela? Naghihintay na ang lahat sa labas? Mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila ba siya ang pinakamapapalad na lalaki sa buong mundo. Humarap si Isabela sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Gabriel. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong iwanan ang lahat ng sakit at magsimula ng bagong buhay kasama mo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit noong ako mismo ay sinukuan na ang sarili ko. Ngumiti si Gabriel at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Isabela. Hindi kita sinukuan dahil alam kong sa likod ng bawat luha mo ay may isang reynang naghihintay lang na muling magising. You are my home, Isabela, at hinding-hindi ko hahayaang mawala ka muli. Sa labas, sa ilalim ng isang simpleng arko ng mga bulaklak, nagtitipon ng kanilang mga tapat na kaibigan at mga empleyado ng Makaraeg Shipping. Ang bawat ngiti at bawat masayang sulyap ng mga tao ay tila mga hiyas na mas mahalaga pa kaysa sa anumang diamante ng mga Prado. Habang naglalakad sina Isabela at Gabriel patungo sa altar sa tabing dagat, ang bawat hakbang nila sa puting buhangin ay tila pagbura sa bawat bakas ng pait ng kahapon. Ang pag-iisang dibdib ni na Isabela at Gabriel ay hindi lamang isang pagtitipon ng dalawang pusong nagmamahalan. Ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay, ng kabutihan, laban sa kasakiman. Sa bawat salita ng kanilang sumpa, nararamdaman ni Isabela ang huling bahagi ng kanyang sugat na dahan-dahang naghihilom. Ang katarungan ay nakamit na niya hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa poot. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay rosas at lila sa langit, nananatiling magkahawak ang mga kamay ni na Isabela at Gabriel. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang masayang tawanan ng kanilang mga mahal sa buhay at ang pangako ng isang hinaharap na puno ng kapayapaan. Napagtanto ni Isabela na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga bank accounts o sa laki ng mansyon, kundi sa katapatan ng taong handang manatili sa tabi mo sa gitna ng unos at sa liwanag ng umaga. Ang kwento ni Isabela ay isang paalala sa bawat nakikinig na anuman ang tindi ng dilim ng iyong nakaraan, palaging may sikat ng araw na naghihintay sa iyo. Ang bawat sakit ay may katumbas na aral at ang bawat pagkabasag ay may pagkakataon para sa isang mas matibay na pagkabuo. Sa pagyakap ni Isabela sa kanyang bagong buhay, baon niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagmamahal sa sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan at ang pagpapatawad ang susi upang ang iyong kaluluwa ay tuluyan ng makalipad. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw sa abot-tanaw, ang mundo ni na Isabela at Gabriel ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na hindi na muling mababasag ng anumang dumi ng dahan-dahang pagkabulok ng kasamaan. Ang kanilang kabanata ay nagtapos ng may ngiti habang ang dagat ay patuloy na sumasaksi sa isang pag-ibig na walang hangganan. Ang kwento ay tapos na, ngunit ang aral ng katatagan at pag-asa ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat nakinig. Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas magandang bukas.